Thank you, sir. Oo nga pala kasi dyan nga po, kasama nga pala kayo sa pag-deport, no? Tama ho ba, sir? Anong reason ulit? Ba't po kayo nandyan? Tama po, nandito po kami. Una, para mag-deport nung dapat 167 pero naging 165 na lamang po dahil may na-upload pong dalawa dahil may mga kaso po sila. At pangalawa po, kami nandito para humingi ng updates doon sa kaso ng mga naunang na-deport natin galing sa Smart Web na SDAKE nung nakaraang February at saka December. So, natapos na po yung mga meeting namin. So, ngayong araw, turista na po kami at uuwi na rin po kami bukas. Ano po update lang doon sa Smart Web, sir? Ayon sa kanilang investigasyon, identify po nila yung mga big boss nung naturang smart web technology na Pogo. Unfortunately, yung pinaka-big boss ay hindi natin nahuli sapagkat wala po siya doon sa Pilipinas nung nangyari yung ating raid. Pangalawa, meron na po silang na-identify na mga mahigit 200 na mga Chinese nationals na biktima nung scamming activities nung smart web. Pangatlo, na ipaliwanag po sa amin kung ano yung proseso ng pambibiktima ng smart web technology doon sa kanilang scamming activities. Medyo high-tech pala yung kanilang proseso ng pambibiktima. Gaya po ng para po sa kaalaman ng lahat, sir. Una, yung tinatawag nilang online shopping scam na kunwari ikaw ay papasok sa isang online shopping platform pero ang katotohanan pala ikaw ay pumapasok lamang sa isang phishing platform na kung saan ay una, wala ka naman talagang binibili kundi kinukuha lamang yung pera mo. Pangalawa, phishing platform nga po siya, so you would be provided a link, and once the link is clicked at kung nagkataon na yung mobile phone or laptop or whatsoever ay merong access sa iyong mobile banking at anong pang iba't ibang klase ng financial technology na mayroong kang logging mechanism na naka-link sa iyong device, automatically makuha pa nila yung login credentials mo. Isa po yun. Pangalawa, yung typical na love scam, meron po silang ganoong klase na ano din po, na scamming activities na nakita doon sa smart web. Opo. At yung pangatlo ay yung tinatawag nilang fake na online gambling. Kumbaga walang ginawa kundi palaruin ka lang ng palaruin pero sa totoo lang ay nakaayos na kung sino mananalo at papapanalunin ka lamang na maliit na halaga pero talagang ang purpose ng online gambling platform nila ay matalo ka at makuha ang pera mo. Ay, nako. Sir, mapunta po ako dito sa recent po na nabisto ng PAOK, no, yung mga ospital na involved sa mga illegal activities at may abortion pa. Binabanggit nga po ng PAOK, isa lamang ito sa mga ospital po na tinitiktikan na rin po ng inyong ahensya. Paano po nadidiskubre itong mga ospital na ito? Saka lahat po ba, katulad din nung naunang ni-raid nga po sa Pasay na konektado po sa Pogo and sangkot nga sa mga illegal activities like abortion? Opo. Medyo maigting po kasi yung instructions ng ating chairman ng PAOK, the Executive Secretary Lucas P. Bersamin, na tingnan yung mga associated crimes na meron dito sa Pogo. Kung kaya't yung aming Executive Directors, Undersecretary Gilbert Cruz, ay inatasan niya kami at yung aming mga technical officers, yung mga intelligence officers namin, tingnan nga natin kung nasaan ba itong mga tinatawag na mga puntahan netong mga nagkakasakit halimbawa o di kaya itong mga na torture sapagkat may mga balita kami natatanggap na yung mga torture victims, mga trafficking victims sa loob netong mga Pogo hubs ay hindi pumapasok sa mga normal na mga hospital. So kami nagtaka, kung nagkakasakit, nabubugbog, saan sila napupunta? So minalman na natin, tinitikan natin at nakita nga natin in plain view. Kung makikita po ninyo yung fake na hospital na yon na na-raid namin ay nasa Habis of Asia along Macapagal Avenue. Opo. Public ano po yun? That's a public area. Kitang-kita sa labas nakalagay Taian Diagnostic Clinic yatang pangalan noon. At nung may pinapunta kaming tao doon para magpanggap na pasyente, nagmanman, nagtanong-tanong, wala kang maipakitang permit, walang maipakitang
papeles galing sa Department of Health. Tapos nakita nga namin na mayroong mga doktor na wala namang lisensya para mag-practice sa Pilipinas. Naku They po. may be doctors in their own countries, Mhm. but in the Philippines, as a foreign professional, to be able to practice your profession here, you need a license coming from the Professional Regulatory Commission. So wala po silang may pakita. Ang nakakabahala pa po doon, ayun nga, may abortion clinic. No, so Nako. kung Ang daming ang ang daming kinatatakot, kumbaga kapalpakan nga po, no, at buti na bisto. Nasaan na po, Sir Winston, yes. yung mga nahuling dayuhang doktor diyan at saka yung mga involved pa? Alam mo, ang nakakapagtatakat, nakakalungkot dito, yung isang doktor pala doon, si Dr. Sang, yung primary object ng aming misyon, ng aming operation, ay meron na palang kaso sa kaparehong paglabag, no? Hmm. So, second time na po niya itong nasagip natin. So, sa ngayon, yung 5 foreign nationals na nakita natin doon, 2 Vietnamese doctors, including Dr. Sang, isang Chinese doctor, isang Chinese pharmacist, at saka isang Vietnamese na nurse, lahat po sila ngayon ay nasa Bureau of Immigration Warden Facility sa May Bikutan. Dahil nga po sa mga paglabag na nakita namin sa immigration, sa mga immigration rules natin, immigration laws, for being undesirable alien. Ngayon naman po, ikinakasa natin yung pag-file ng mga criminal charges laban sa kanila. Nakikipag-unayan na po tayo sa ating mga kasamahan sa Department of Justice para masampahan sila ng mga paglabag katulad ng paglabag sa Philippine Hospital Act, paglabag ng Philippine Pharmacy Law, paglabag ng Philippine Medical Act, and so on and so forth. Ikinakasa na po natin yun para masampahan na po sila. Pero sa ngayon, sila po ay nasampahan na ng kaso for violation of immigration rules. Tukoy na po ba, Sir Winston, kung sinong nasa likod po ng mga ospital na ito? At saka, baka pwede yung paliwanag lang po sa amin, paano po ito naging involved naman sa Pogo? Yeah. Una muna, doon sa involvement nito sa mga Pogo. One, all of their patients are foreign nationals. And these foreign nationals are, unfortunately, mostly Pogo workers. Now, ano po ang peligro nito? Ang peligro nito ay, unlike a regular hospital in the Philippines that would require you to present identification cards that are legitimate and all, dito sa mga ganitong klaseng Pogo, they're very lenient. You don't need to provide any identification cards. Ang importante lang is pumunta ka doon, magbayad ka, and so on and so forth. Now, ang danger nun ay ganito. For all we know, hindi naman sila mga legitimate, yung mga pasyente na marating, hindi naman sila mga legitimate na mga foreign nationals dito, pwede mga illegal aliens sila. At saan nanggagaling karamihan yung mga illegal aliens na ito? Sa mga Pogo companies. So, eto talaga yung puntahan ng mga Pogo workers na walang legitimate na papel dito sa Pilipinas. Kaya magkadikit sila, they're associated. Kaya kung gusto natin na mapaliit yung mundo netong mga Pogo workers, dapat puntahan natin lahat ng mga illegal na mga Opo. facilities na pinupuntahan nila. Hospitals, clubs, grocery stores even. Kasi pupuntahan nila yung mga facilities na itinayo para sa kanila, katulad netong mga fake hospitals na ito. At hindi lang po ito ang tinitinan nating fake hospital. Napakarami po ng mga katulad nito within the area of Makati, Pasay, and Parañaque. Ito pong sa may area ng southern Part ng Metro dito sa may Manila. area ng south ng Pilipinas ng Metro Manila, sapagkat nandyan yung karamihan ng mga Pogo. Opo. We are seeing how many hospitals po tinitiktikan nyo dito or allegedly fake hospitals? I would not like to disclose the number at baka maalarma po sila kung malaman nila na gano'n na karami pala. Pero we're looking at a significant number. Nako. May kinakasap po tayong ilang mga operasyon sa mga susunod na mga linggo kapag nabuo na po ang ating how do I call it? Kapag buo na yung case build-up natin. Tama.
Sir, hindi nyo pa nasasagot. Sino nasa likod lang nung sa Pasay, yung sa fake hospital ulit? Tukoy na ba? Unfortunately, with regards to Taian Diagnostic Clinic, hindi namin nakuha yung financier. Ang nakuha lamang natin ay yung main doctor, si Dr. Sang. So, Okay. interrogate po natin siya, interviewin po natin siya, at Oo. malalaman natin sa kanyang interview kung sino yung kanyang financier. Sige po. Sir, patuloy kami magmo-monitor at makiki-update hinggil po sa mga development at saka soon operations pa ng PAOK po hinggil po dito para nga masawatan no, yung mga gumagawa po ng illegal sa ating bansa.